Halos lumuwa ang mga mata ng mahigit 10 taong nagtulong-tulong na maiahon ang dambuhalang lambat na ito sa pampang ng Pamplona sa Cagayan Province. Oh? Baulis nih. Oh, dapat pulis boy. Kaya na Jay. At nung binuksan nila ito, nagulat sila sa kanilang mga nalambat. Karamihan kasi sa laman nito, hindi mga isda, kundi sandamakmak na mga asul na pikya na kung tawagin nila rito, lulu. Bakit napakaraming asul na lulu sa Cagayan? Or dikya, jellyfish. Lulu, kung tawagin ng mga tiga Cagayan Valley ang dikya na kamakailan lang dumagsa sa kanilang dalampasigan. Peste nga bang maituturing ang mga ito o kapaki-pakinabang? Sa dalampasigan ng Pamplona, nagkalat ang mga patay na dikya. Ito yung sinasabi kong lulo or dikya. Safe lang po na hawakan, basta wag lang matalsikan. Sa daming araw ng dumadagsang lulu ngayon sa kanilang karagatan, madalas ang mga itong sumabit sa lambat ng mga mangingisda. Nitong Huwebes, muling pumalaot sina Ronel, Ray at Miguel. Ito na po yung lambat namin. Winawayat na namin. May mga namataan pa rin silang lulu. Tansya ko ngayon, marami pang lulu mahuhuli kasi dyan sila sa tabi. Pagtyaga na lang namin. Para hindi raw ganun karaming lulu ang maisasama sa kanilang lambat, may mga busero katulad ni Raymar na lakas loob na sumisisid para alisin ang mga lulu sa lambat bago ito iangat. Pero habang ginagawa ito ni Raymar, aksidenteng nadikitan ng galamay ng lulu ang kanyang dibdib at braso. Ma-update siya, tapos makating parang nasusunog yung balat. Pero si Raymar hindi nagpatinag. Nung siya'y umahon, doon pa lang niya nakita ang parte ng kanyang balat na nadikitan ng lulu na nagkapantal-pantal na. Ito po yung mga sumagi na lulo. Ito nga. Tapos dito po. Ito po. Para remedyohan ito, kinuskus niya lang ng buhangin. Masakit pero yun lang tatanggal ng kati. 2 minuto lang tanggal na yun. Yung mismong tentacles ng inyong mga blubberfish, meron kasi yan parang needle. Na kapag once na tumama sa skin mo, masyadong mabilis yan, talagang ipepenetrate po niya yung balat. Not that fatal. Hindi po actually tama na kinakaskas natin yung area na nasting na ng jellyfish. Kasi yung venom, pwede pong mas lalong pumasok. Pwede po tayong magbigay ng tinatawag natin diluted acetic acid o yung household vinegar. Yun lang trabaho namin dito, ma'am. Ang isda. Kahit masakit, tisin na lang. Ang mga lulu o blue blubber jellyfish sa Ingles, kadalasan talagang asul ang kulay. Malapayong ang ulo nito at maaring lumaki ng hanggang 30 centimeters. Ang kulay nila ay adapted doon sa tinatawag natin ng mga zooxanthellae. Yan yung mga symbiotic algae nagbibigay ng kulay. So sila ay naninirahan sa loob mismo po ng jellyfish. Nababawasan na po ang zooxanthellae, hindi na masyadong matingkad ang kulay. Dala din ng ilang stressors kagaya ng pagtumataas ang pH at acidity ng karagatan. Ito po na po yung mga dikya na nahuli namin. Itatapon na lang. Hindi naman pwedeng ulamin mga yan.
Pero dahil hindi naman daw nakakain o naibibenta ang mga ito, ang mga lulu na sumasama sa lambat kung kanilang ituring peste. Servisyo, ma'am. Kasi kukunti na nga lang yung huli mo, mas marami pa yung tikya. Mas mahirap talaga man pag marami. Kasi mabigat, nabubutas na yung lambat na masisira. Dati, halos tig-1,000 raw ang naiuuwi ng grupo tuwing sila'y pumapalaot. Pero kapag ganito raw na dagsa ang mga lulu sa dagat, halos pang-ulam na lang ang kanilang naiuuwi. Malungkot kasi sayang isang araw, wala pang kita, kakaulam lang. Tiyaga uli, lambat na naman uli. Perwisyo rin daw lalo't bago nila maibenta ang iilang kilo ng ang isda na kanilang nahuli. Kailangan pa muna nila itong ihiwalay mula sa nalambat nilang mga lulong. Ganun nga lulo. Or dikya. Kaya wala yung mga nagseseparate ng lulu sa bubo namin. Ang batang si Dandan, kapag daw nakakatsyempo ng patay na lulu, isa-isang binubulat-lat niya ang mga ito para kunin ang mga naipit ditong maliliit na isda. Yan na ako tukot dahil patay na siya. Nilalagyan ko po ng buhangin para di na maadi at saka masakit po. Tugasan naman ng maigi, di po nakakasakit ng tiyan namin na mag-iinap. Pag swinerte at nakaipon ng mga isda, na ibebenta raw ito ni Dandan sa halagang 100 pesos kada kilo. Sobrang laking tulong, lalo sa tulad namin na mahirap. Pinipilit ko na wag na nga pumunta. Gusto niya daw makatulong sa amin. Kaya sabi ko mag-ingat-ingat ka na lang. Meron kasing mga fish, tinatawag nating komensal. Ito yung nakikitira sa loob ng jellyfish. Ligtas naman siya in a way kasi hindi siya naaapektuhan ng toxin ng ating mga jellyfish. Basta po maayos yung ating pong pagkakaluto ng isda, okay po siyang kainin. Dapat naging worry pa rin. Pero ang tanong pa rin, bakit sandamakmak na mga lulu ang lumulutang ngayon sa Cagayan? Parang may sakit daw ang dagat, kaya nagdagsa yung mga lulu. Karaniwan daw talagang dumadagsa ang mga ito tuwing buwan ng Hunyo hanggang Agosto. Ang natural na pangyayari na yan na nakakahuli sila ng dikya kesa sa mga fish. During summer, syempre yung sa init at temperature favorable for the growth of plankton. Kaya doon po dumadami po yung swarm of jellyfish eating these planktons. During this season, yan yung reproductive season. Ay, grabe. Pinababayaan na lang namin kasi parte siya ng kalikasan dito sa dagat. Pinagalang lang namin. We encourage our fisher folk affected by these incidents to report sa ating opisina para mapalitan kanilang lambat. Provide them other fishing gears na pwede silang lumayo. We're thinking to coordinate with the research institutions on how to utilize these jellyfish. Hindi lang langit at dagat ang asul ngayon sa bayan ng Pamplona sa Cagayan, kundi pati na ang daan-daang umaaligid na dikya. Pero huwag magpapalansi dahil sa ganda ng kulay nila, may nagtatagong bangis. Or dikya. Jellyfish. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.